Network Entertainment. Nakikita kasi namin sa mga data namin na mostly sa mga top priority species namin sa Babuyan Channel, including yung espada natin, ay bakit siya nagde-decline. So yung paper kasi namin, dito natin malalaman kung kailan nagmamature yung espada, kung saan siya at kailan siya nangingitlog or nanganganak. Gaano siya kalaki pag siya ay nagmature na, at saka ano ba yung mga causes or dahilan ng pag-decline ng population ng espada natin. Yung project nag-run siya ng 2 years. So, 24 months po na nangongolekta kami ng samples ng espada. Ang collection ng samples is every other day siya, regardless of Saturday holidays. Parang methodology din po ng National Stock Assessment. So, pinattern po namin yung methodology doon. Tinitingnan ko nga po yung paper ngayon, parang 2,500 plus na isda yung yung nahuli. Yes po. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito sa Behind the Science Podcast ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science Podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is a Senior Fishing Regulations Officer at the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 2 and the project leader of the National Stock Assessment Program. She graduated cum laude in the BS Marine Biology Program of Cagayan State University, then pursued her Master's in Environmental Science from UP Los Baños and PhD in Resource Management from Isabela State University.
She's been working with BIFAR for 18 years and she chairs the Fisheries Management Area 1 Science Advisory Group and the Marine Pelagic Bony Fishes Subcommittee of the Philippine Aquatic Red List Committee. So without further ado, let's all welcome Dr. Melanie Villarao. Hello po. Good evening, Doc, and good evening po sa ating mga tagapakinig. So welcome po sa podcast na Ma'am Melay. So bago pala tayo magsimula, no, kung nag-enjoy kayo sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ng episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. So makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. At paki-rate na rin kami ng 5 stars para mas madami pa tayong maabot na audience. So ang topic natin ngayon, tungkol ito sa pangingisda sa Babuyan Channel na isang spawning area ng isdang tinatawag natin na espada. Tama po na, espada yung local name. Yes. Yes po. Bale, espada po yung tawag sa Tagalog, and ang tawag naman po sa amin in Ilocano is bulong unas. Okay. Sa amin sa Iloilo naman yung tawag ay liwit. Wala, trivia lang sa trivia lang sa mga nakikinig. Iba-iba yung mga local names natin. So, at ang paper pala na ito ay na-publish sa The Philippine Journal of Fisheries. At for anyone na interested na mag-publish din ng research nila sa journal na to, please check episode 81 with Dr. Mujikiwi Santos. Yun actually yung pinag-usapan namin dun sa episode na yun. At dito sa podcast, madami na rin kaming mga previous episodes tungkol sa fisheries. So browse nyo lang ang mga previous episodes namin. So ayun, bago natin pag-usapan ang research ni Ma'am Melay, kilalanin muna natin si Ma'am Melay at yung naging journey niya as a scientist. So first question po namin dito palagi, Ma'am, kailan niyo po na-realize na gusto niyo maging isang scientist? Siguro, siya, Doc. Nung bata ako, parang pangarap ko na siya talaga na maging isang scientist. Kasi sa mga books, nakikita ko yung mga contributions ng mga scientists natin. And sabi ko sa sarili ko, I hope someday maging ganun din ako. Ganun. So, at saka andun na rin yung love ko sa science. Kaya nag-pursue ako ng marine biology. So after that, after graduation, naghanap ako ng trabaho. So hindi ko talaga alam or hindi ko akalain na magwo-work ako sa science sector, particularly sa fisheries. So, ang gusto ko lang noon after graduation is makakuha ng trabaho, makatulong sa pamilya, kahit anong trabaho yan. Kahit hindi siya inline sa napag-aralan ko, basta may trabaho. Pero very fortunate talaga na napunta ako sa fisheries sector. So, nung nag-enter ako sa fisheries sector, yung naging trabaho ko is a mix of technical and admin work. So, bale naging multitasking yung trabaho ko. Pero gusto kong mag-grow, gusto kong i-pursue yung passion ko sa science. So nag-quit ako ng job. Then I pursued a higher degree po sa science. So yun na, nag-aral ako, tinapos ko. Then bumalik ako sa organization sa BIFAR. Opo. Then nung bumalik ako sa organization, nilagay ako under NSAP, that is the National Stock Assessment Program. Kasi nung nag-enter ako nung bago first na employment ko sa BIFAR. Pero hindi kasi ako sa science napunta. Sa planning ako. So nung bumalik ako ng BIFAR, nilagay ako under NSAP, which is yung NSAP, ito yung program ng National Fisheries Research and Development Institute na tinitingnan nila yung status ng mga stocks natin sa Pilipinas. So nakita ko, pagbalik ko ng office, ang daming data.
Mm. Ang daming data na hindi siya accessible sa public. So parang hindi Ah, siya magagamit ng mga policy makers, ng resource managers for sustainable utilization and management ng ating fishery resources. Kaya doon ko na-realize na ay dito ako magwo-work. Kailangan ma-publish ko yung mga result na to para maging accessible siya sa public. Para mm. magamit ng mga policy makers natin yung mga result nito. Kasi alam naman natin lahat ng mga management na ginagawa na natin ngayon, mga polisiya is back up by science na. So yun talaga yung kailangan kailangan namin sa region. So doon ko na-realize na ah, mag-work ako dito sa under science. Parang ganun lagi yung sentiment ng mga tao sa government. Ang daming data na hindi lumalabas. Anyway, yung siguro gusto ko lang din po i-backtrack lang din. Kasi bakit po marine out of all the science fields na pwede nyong i-pursue nung college, bakit marine biology yung napili nyong kurso nung college? Kasi that time po, Doc, is parang yun yung una ko kasing priority, parang ganon. So, priority ko is marine bio, second priority ko is BS biology, and third priority is Ah, fisheries. So, ah, okay. opo. So, may mga priorities po kasi noon. And fortunately, napasa ko yung first priority, kaya doon ako nag-stick. Parang mahilig, I mean yung hilig nyo po talaga ay sa fisheries, no, sa mga isda. Nakatira po ba kayo malapit sa dagat? Yes po, Doc. Malapit lang, mga ano lang siya talaga, mga wala pang 50 meters, talagang dagat na po yung Ah, harapan namin. okay. Nice. Yung kanina po nakwento nyo na right after graduation, nagtrabaho kayo sa BIFAR and then umalis, nag-pursue ng graduate studies and then Yes po. bumalik tapos saka naging Mm. permanent na. Curious Yes din po po. ako and siguro can you enlighten din po yung yung audience natin kapag ba nasa government, ano yung nagiging usual na career track? Kailangan mo talaga parang dumaan ka muna sa job order and then eventually hintayin mo na may mag-open na permanent position or Ah, ano po ba usually nangyayari? Di ko lang din po alam sa ibang organization, no, Doc, kung paano po yung kanilang setup. But during my time kasi, ongoing yung reorganization. So, matagal Ah, talaga bago nagkaroon ng mga item. So, nasa BIFAR na ako 2007. Tapos, mm, na-permanent ako 2015, I think. So, ganun siya mm, katagal. Pero, syempre, mahal ko po kasi yung BIFAR eh. Yung oo, kumbaga mm, ang BIFAR is parang training ground kasi. So, lahat that mm, time kahit contractual ka, binibigyan ka ng opportunity na ma-train sa labas, mag-attend ng mga workshop, gano'n po. So, kaya bumalik talaga ako sa BIFAR kasi yung love ko talaga is nandun pa rin. Kahit nung mm. bumalik ako is contractual pa rin. Tapos nag-antay pa rin ako ng ilang kasi bumalik ako ng Ah, BIFAR 2012. So, mm. contractual pa rin ako that time hanggang 2015. Do'n, nung 2015 nag-open na yung mga items, pero ang naunang mga na-open I think is yung mga fishing regulations officer, mga do'n po sa enforcement. Yung pag-pursue nyo din po nung graduate school, bakit kayo napunta sa ganong desisyon na mag-resign para mag-pursue ng graduate school? At bakit environmental science naman yung napili nyo? Honestly, Doc, ano po kasi 'yan, kasi 'di ba parang ang tagal na nag-aantay ako Ah, sa BIFAR, tapos walang item talaga. mm, And sabi ko, siguro it's time for me na parang lumabas sa aking comfort zone, tapos mm. mag-pursue ng higher degree sa science. Tapos, nakita ko kasi na may scholarship noon ang DOST, Ah, opo, ang DOST. And triny ko po, fortunately nakuha naman po. So, yon tinuloy-tuloy ko naman hanggang sa matapos na po. okay. And then yung return service yun na yung pagbalik mo ng before.
Yes po. And then yung pag-PhD naman po, paano naman nag-open up yung ganong opportunity? Bale, ang ano kasi yan, Doc, actually hindi ko sana itutuloy yung ano yung PhD. Kasi tapos ko na yung masteral ko. Pero sabi kasi nung mga supervisors ko, yung mga mentors ko na din, like sina Doc Moji, Doc Angel, which are already scientists na rin ngayon. Kasi sila talaga yung mga mentors ko eh. Then, sabi na, tuloy-tuloy mo na yan. Sabi niya, habang bata ka pa. Yun kasi yung parang encourage motivation nila sa akin noon. So ako naman, since wala pa naman akong asawa that time, wala pa akong, kumbaga, nakafocus lang talaga ako sa work and sa studies. So tinuloy-tuloy ko naman po. So yung PhD ko, hindi naman po nasasagasaan yung mga trabaho ko sa office kasi during Sundays and Saturdays naman po yun. Ah, Opo. yung ano nga ba yun? Resource management po yun, no? Yes Tama po. po ba? Kapag resource management, ano po yung ibig sabihin nun? Anong like anong mga courses like yung klase na kinukuha dun sa resource management? Bale yung mga ano po kasi, may parang sa coastal na parang dalawa po kasi yan, sa coastal saka sa terrestrial parang gano'n, sa forestry. So, sa amin kasi naka-concentrate kami on sa coastal, oo, dito sa coastal ecosystem. So, yung mga resources natin diyan, yung mga, corals, mga seagrass, and yung mga fishes po natin, yun po talaga yung na tinututukan nating i-manage. Tapos ngayon po, yung paper na pag-uusapan natin, basically ito ay part nung naging PhD work nyo. Tama po ba? Hindi na po, Doc. Kasi ano siya, nung 20 ano na yan nung 2019 to 2020 I think yung paper na yan. And natapos ko yung PhD ko ng 2018. Ah, okay. Opo. Nangyari po kasi yan dahil kailangan naming yung nakikita kasi namin sa mga data namin na mostly sa mga top priority species namin sa Babuyan Channel, including yung espada natin, ay bakit siya nagde-decline. So hindi po kasi namin masagot bakit siya nagde-decline over the years. So ano bang Okay. nangyayari? Kaya yun po, dun, tapos hindi namin alam kung kailan siya nanganganak, yung mga ganong mga tanong. So wala po talagang available na information. Mm. So doon, nakandak po namin yung study na yon. Ayun, so medyo nabigyan na tayo ng konting overview ni Ma'am Melay Mm. dun sa study niya. I guess, pag-usapan na natin siya in more detail. So, ang title ng study ay Reproductive Biology and Population Dynamics of Large-Head Hairtail Trichurus lepturus linnaeus, 1758, in Babuyan Channel, Philippines. Ayun. So, ma'am, can you explain muna yung paper nyo? Tungkol saan ba ito in one sentence? Okay. So yung paper kasi namin, this pertains to hairtail fishery sa Babuyan Channel. Dito natin malalaman kung kailan nagmamature yung espada, kung saan siya nangingitlog or nanganganak, at kailan siya nangingitlog or nanganganak. Gaano siya kalaki pag siya ay nagmature na, at saka Mm. ano ba yung mga causes or dahilan ng pag-decline ng population ng espada natin sa ating fishing ground. So yun po yung kabuuan ng paper. Yun. So, nabanggit nyo kanina, ma'am, na ano, parang part ng motivation nung study na to ay, yun nga, napansin nyo dun sa data na may decline dun sa, Yes po, Doc. anong Sa tawag dun? catch. Population. Sa mga Sa catch. catch. Yes po. So, curious din po ako, itong espada lang ba yung ano, yung nagde-decline sa catch or may ibang isda din? Bakit mas Um, nag-focus muna kayo sa ano, sa espada? Actually, Doc, lahat ng mga top priority species natin, yung mga may mga
commercially important species natin sa Babuyan Channel, nagde-decline talaga yung kanyang catch over the years. So, dito lang kami naka-focus sa hairtail that time kasi kailangan namin talaga ng data ng espada na gagamitin for management. But for other species naman po na-observe namin yung continuing decline niya, may mga published papers na rin po kami doon na pwedeng gamitin for management. Like yung galunggong natin, yung dalawang species ng galunggong, Decapterus macrosoma at saka Macarellus. And meron na rin po kami for the flying fish sa Batanes waters. Kapag sinabi niyo pong may na-observe na decline, anong year po yung start na yan? Like, anong period yung observation? Bale, yung data po kasi na hawak po namin is mga 20 years na. So, it's a historical cut siya. Though, makikita natin na fluctuating sometimes because of environmental conditions na naranasan sa fishing grounds or affected yung fishing activity sa monsoon season kasi meron tayong lalo na kung northeast monsoon or yung tinatawag natin na habagat, wala masyado nakapag-fishing. So, bumababa yung yung kanyang observed landings. Pero over the years, makikita mo talaga yung trend is pa-decline. Hindi naman siya yung abrupt decline but slightly declining na siya. Yung espada, masarap to iprito eh. Opo, Doon po sa inyo, ano pa bang luto nitong espada? Prito lang ba or may iba pa? Prito, pwede pong nilaga, pwede rin pong sinigang. Pwede rin pong inihaw. Ginagawa din palang sinigang yan. Subukan ko. Opo. Makapal po kasi yung flesh nung espada. Oo nga. So kanina po 'di ba commercially important yung espada. Magkano po ba yung may tawag nito? May idea po ba kayo like magkano yung halaga nito sa economy or ilang million ba yung yung worth nito or something? Wala po akong idea kung yung sa economy, yung sa buong Pilipinas. Pero actually yung bentahan po nito sa local market per kilo, yung mga large sizes which is nasa 300 to 400 po. So yung large sizes po is 1 to 2 pieces lamang po per kilo. Saang area pa po ng Pilipinas yung parang fishing ground ng ganitong isda? With regards to the distribution po ng espada, wala din po ako masyadong idea kung meron po siya dito sa South, pero marami po kasi siya dun sa amin, sa Northern Luzon. Opo. Ayun, so nabigyan na tayo ni Ma'am Melay nung overview nung study, yung background. So siguro, can you share din po, ano po yung methodology na ginawa nyo dito sa study? Like, paano kayo nag-collect ng samples, ano yung parameters na sinukat nyo, and so on? Yes po. Bale, ang kumuha po dito is yung mga trained NSAP enumerators po natin, na which is supervised din po natin, monitor natin yung collection process nila. Kino-collect nila yung species dun sa mga established NSAP sites po natin. So, kahit anong year ang kumuha doon, kung gillnet man or hook and line, kukunan po nila ng sample. So, ang collection ng samples is every other day siya, regardless of Saturday holidays. Parang methodology din po ng National Stock Assessment. So, pinattern po namin yung methodology doon. So, yung kumukuha silang samples, then pinapadala po nila sa amin sa region. Yung mga samples po na yun. So, random ang pagkuha. So, meron tayong 12 coastal municipalities. Lahat po yun, kinuhanan po natin ng samples regardless po kung anong year ang ginamit. Basta, yung samples na kinuha for gillnet, ilalagay nila sa ziplock. Tapos, lalabelan nila ng gillnet. Yung other samples naman na kinuha from other years like hook and line, ilalagay nila sa ziplock.
then ilalagay ang hook and line na year. Tapos ipapadala na sa amin sa regional office sa laboratory. Kami na po ang nagda-dissect and nagka-count ng egg, saka nagle-lent dun sa laki nung isda na yon. So, yun po. Tapos yung mga information na catch and effort, fishing gear na kumuha, nire-record na lang din po namin. Tapos kami na po yung nag-a-analyze dun sa maturity niya, kung juvenile or mature na siya, spawning or spent na ba yung itlog niya. Parang ganun po. So, collection lang yung sa NSAP enumerators following the standard methodology of the National Stock Assessment Program. Then, yung dissection and counting of eggs sa regional laboratory na po namin. So, kami na po yun ang nagka-count. So hinuhuli pala talaga siya na like kayong team. Akala ko parang binibili lang siya sa palengke. Kayo pala Hindi mismo po. yung nanguhuli. Yes po. Kasi kailangan po kasi na masampulan natin yung buong Babuyan Channel. Dapat may sample tayo from Calayan, sample from Santa Ana going to Santa Praxedes. Para well represented po siya. Paano po yun? Like, paano nyo masisiguro na yung isda na yun yung mahuhuli nyo? Paano pag may ibang isda naman yung mahuli? Pag ibang isda po yung nahuli that time during the sampling, ninonote po talaga nila na walang catch ng espada. Pero the next sampling day, kailangan nilang, pag may madaming huli, kailangan nilang bumawi dun sa number of samples na required. So like for example, in 1 month, may required na 30 number of samples per enumerator, per year, per landing area. Opo. So gaano po kadami yan lahat-lahat na isda yung nahuli nyo? Madami din po siya, Doc. Pero ang ginagawa namin, binibili na ito kasi binibili ng mga enumerator doon sa fisher kasi mas mura kasi pag sa landing, hindi yung sa market mas mahal po. Mas mura na kasi pag sa fisher mismo binibili. Tapos yung pinambili naman ng mga enumerators, nire-reimburse na lang po namin kasi may fund naman po ito. So, this research was funded by NFRDI po noon. So, meron siyang dalawang phase 1 and phase 2 po na grants yung project. So yung collection po pala either through yung sa enumerator or may mga local fishers na nakakahuli, bibilhin na lang nila doon. Yes po. Ganun pala yun. Tapos, and tinitingnan ko nga po yung paper ngayon, parang 2,500 plus na isda yung yung nahuli nyo. Yes po. And may times talaga na wala talaga siya, Doc, lalo kung mga panahon ng habagat at walang masyadong nakakapag-fishing. Wala po talaga super konti po yung mga name-measure naming mga isda. Kaya bumabawi kami pag may madaming makuha sila at naitsamba. Doon po kami bumabawi ng aming samples. And then for other species, ganito din po yung yung methodology sa National Stock Program. Yes po, pina-follow pa rin namin 'yan po. Tapos ngayon po yung 2,500 na mga isda na 'yon. Gaano katagal 'yon, like ilang months kayo nang huli ng mga isda para Actually, Doc, since yung project nag-run siya ng 2 years. So, 24 months po na nangongolekta kami ng samples ng espada. So, in 1 month, baka meron more than 20 days, ganon. Kasi ang pattern kasi ng methodology ng NSAP is every other 2 days. So parang nasa 20 days ang collection ng samples during peak season. Pag lean season naman, mga 10 days lang yung collection. Tapos ilang tao yung yung nagda-dissect nun at nag-measure ng mga parameters?
Actually, Doc, limited lang talaga yung isa yung sa mga ano namin, mga, struggles din namin Mm. noong kinakandak namin yung results. Napaka-limited talaga yung manpower namin. So, Mm. multitasking na kami, ang dami naming doing technical and admin works. Tapos meron pa kaming research na kailangan gawin, mag-process. Tapos, during the processing ng data, kailangan siyempre FISAT yung ginagamit namin that time for the population dynamics. And, ang daming reruns na ginagawa talaga tapos ginagamitan namin ng ibang models to verify yung result ng FISAT kung tama ba, mga gano'n. Mm. So, yung tao lang na nagwo-work that time is 2. Tapos yung Para sa 2 tao, 2,500. yes po, yung 2 tao hindi pa po siya nakatutok kasi nagwo-work din siya as NSAP data encoder or analyst. Yun po. So parang, habang nagbibilang mamaya may papatawag doon, i-stop niya. So lalagyan niya ng code. Lalagyan po niya ng code tapos 'pag natapos yung pagbalik niya, tutuloy na naman po niya ulit. So mga gano'n po. Tapos, no'n naman tapos, parang yung write-up, nagawa naman na namin during the pandemic, 'yun. So Mm. parang, since pandemic medyo, walang masyado sa trabaho sa office kasi work from home. So nagawa siya. Then, Mm. yung isang struggle pa namin is nung sa publication nung result. Kasi Mm. 'di ba 'pag mag-publish ka, dadaan yan sa lalo sa mga reference journals, dadaan yan sa peer review. So, nung sinabi mo yung result, siyempre madaming, comments, suggestion yung authors, mga gano'n. So, parang minsan mahu-hurt ka. Pero Ah, opo, true, pero true. siyempre, oo, parang sabi mahu-hurt ka kasi makikita mo parang ang daming nire-require, gano'n, ang daming gustong ipa-incorporate, parang Mm. kumbaga parang hindi naman sa total overhaul, pero Mm. parang parang ayaw mo na ituloy, parang gano'n yung feeling, eh. Pero Dami-dami since pa naman gusto ng mga mong samples. opo, pero since gusto mong makapag-contribute, or ma-fill yung gaps, yung information gap na yon na kailangan sa management, kailangan mong ituloy. So, Mm. yung sa publication parang it took us 3 years po. Mm. 3 years I think bago siya lumabas. Mm. Grabeng tagal din. Siguro Opo. siguro balikan ko lang din po yung Mhm. yung methods and results. So 'di ba Mm. may 2,500 plus kayo ng mga isda. Anong Mm. nangyayari pagkatapos yung i-dissect or ano So, nangyayari sa isda? oo po. Kakainin niyo So, na. ang nangyayari po yun sa isda, ang ginagawa po namin, nilu niluluto na po namin. Kasi sayang Nice. sayang po siya, Mm. opo. So, ang ginagawa dahil dun sa karami, piniprito na lang po namin ta's, pinapamigay sa mga coworkers, sa mga enumerators, ta's inuulam na rin po namin kasi wala namang chemicals po na nahalo kasi ano naman Mm. siya, ni-ref lang naman, frinis lang naman po namin. Then, saka namin, dinisect. Grabe, ang saya po pala diyan sa office niyo every day may may libreng may libreng lunch. And I'm assuming hindi lang 'yan yung hindi lang espada yung yung ina-analyze Opo, niyo sa office at niluluto. opo, opo. May mga ibang species pa po. Ayos, Ito talaga yung palagi kong sinasabi basta yung mga yung mga fisheries at marine biology na 'pag yun yung kurso mo, mataas yung chance na hindi ka talaga magugutom sa field or sa office kasi yung inaaral niyo na isda, yun na rin yung kakainin niyo. Oo, Doc, gano'n talaga. Kasi sayang naman kung itatapon mo siya, 'di ba? Hmm. So, dito po sa study niyo, ano naman yung mga nakita niyo na na results? So, bale dun sa study po, yung naging result po niya dito is, nakita namin na yung, mother pala or yung mature na mother na mangingitlog na is nagre-release pala siya ng almost 48,000 na eggs 'pag nangingitlog na siya. Tapos nakita namin na, um
yung mga baby na hair tail is na ipapanganak siya pala all throughout the year. Pero may certain peak lang na madaming babies ang naipapanganak. Like during the month of May at saka during the month of October or November. Ito yung months kung saan madaming baby na espada ang pinapanganak. Kaya doon pa lang sa result na yon, makikita natin na yung Babuyan Channel ay isa siyang nursery area ng mga baby na espada or yung hairtail na tinatawag natin. So, yung result din also indicates that mas madami yung na-harvest namin rather than yung namamatay na espada in a natural way. Like for example, namamatay siya dahil sa katandaan, namamatay siya dahil kinakain siya ng mga predator nila, or namamatay siya dahil sa aging. So nakita namin dito na dahil dun sa madami ang namamatay or natatanggal sa populasyon dahil mas madami yung kinukuha natin. Kaya yung antas ng pagkuha natin ay sobra-sobra na at hindi na siya sustainable. Kumbaga, nag-exceed na tayo dun sa sustainable level ng pagkuha ng stocks na to. So, yun po yung mga nakita po namin dun sa result po ng study na yan. Curious po ako dun sa sinabi niyo na 48,000 eggs. Paano niyo po yun nabibilang yung yung mga itlog na yun? Actually, Doc, yung methodology namin dun sa pagbilang is kumukuha kami dun sa upper lobe, middle lobe at saka lower lobe ng itlog or yung gonad nung espada. So, kinakount namin yun. Tapos, merong calculation para makapag-arrive ka dun sa 48 na yon. Diyan din po pala. Paano ma-identify yung isda kung lalaki or babae siya kung titingnan mo lang siya sa titingnan mo lang siya sa labas? Kasi 'di ba normally yung mga, for example, mga aso, pusa, kita mo agad yung kung may penis or vagina, alam mo Yes lalaki, po. babae. Ganun din ba sa isda? Yung sa isda po, for particularly dun sa espada, kailangan po talagang i-open yung kanyang stomach. At doon natin makikita kung babae siya or lalaki. Kasi kung lalaki, parang milt, meron siyang milt, yung puti-puti, more on siya. Tapos pag babae naman, meron siya yung parang ugat-ugat na mga red-red. Tapos may mga parang mga itlog-itlog siya dun sa loob niya. So, pagkakita mo pa lang, madali mo siyang ma-distinguish or ma-identify kung babae siya or lalaki. Tapos later on, ika-categorize mo na lang kung anong level ng kanilang gonad, kung juvenile pa siya, mature, or spawning na siya, or na nakapangitlog na po siya. Kanina din po may nabanggit kayo na yung may mga espada na parang maliit pa, matanda, ganun. Paano nyo po nalalaman yung ano bang term? Age ba yung term nun? Paano mo malalaman yung age niya? Sa size niya lang ba or may other Bale, yung in terms po dun sa yun kung paano ma-determine kung bata pa siya or matanda na. Hindi pa po kasi kami nakapag-conduct ng study na gano'n. So, through otolith po siguro po natin, makikita po natin. Pero ang basis lang po kasi namin is masasabi namin na juvenile siya, depende dun sa itsura nung gonad niya. Opo. Tapos kumbaga mature na siya kung yung itsura ng gonad niya is parang yellowish to orange na, at saka parang magre-release na siya ng egg. Makikita mo parang na po kasi yung egg niya parang sasabog na, parang ganon yung kanyang gonad. Tapos spent naman siya kung medyo hindi na firm
yung kanyang gonad. Yung pero parang pag ginanon mo siya, sinalat mo siya, parang may mga lumalabas na mga tubig-tubig saka hindi na po buo. Pero kung Ah, yung i-determine yung kung matanda or bata pa siya, wala pa po kami sa study po na yan, Doc. ah. Ay, speaking of ano pala, otolith, may check nyo rin yung mga previous episodes namin. Yung isang immediate na maalala ko ay nakalimutan ko anong episode number. Basta yung pinag-usapan namin doon, tiningnan yung statolith. Parang otolith din siya pero sa squid. So tiningnan Mm-mm. yung age at yung mga geochemical Mm-mm. concentrations doon sa statolith para i-trace yung life history ng squid sa Visayan Sea. So, ang naging guest namin doon si Dr. Jessica Legaspi. So, hanapin nyo na lang sa sa Sige, previous thank you so episodes much, namin Doc. for anyone interested. Yes po. Okay. Kanina po, ma'am, may nabanggit kayo na may dalawang peaks doon sa spawning ng espada. May ano Yes pong po. explanation bakit may dalawang peak? Based po dun sa ating mga tawag nito, mga previous studies, dun sa mga studies ni Pauli and Ingles, dahil daw nakakaranas tayo ng dalawang monsoon season sa Pilipinas, ay mostly yung mga small pelagics natin is meron dalawang peak ng recruitment. Kaya siguro, dito sa result po namin, may 2 peaks of recruitment or yung pinapanganak po, yung mga baby hairtails po. So, baka yun po yung isang rason kasi ah, dahil po dun sa ating nararanasan na dalawang monsoon season po dito sa Pilipinas. So, hindi lang naman po, na-observe din po namin na hindi lang naman po yung species ng hairtail yung nagkakaroon ng dalawang peaks of spawning. Ganun din po sa ibang species ng flying fish, mga round scads, ganun po. And based na rin po sa ibang mga nabasa ko na other species, may dalawang peak of spawning madalas po yung nangyayari. Interesting. Tapos po, tiningnan ko din yung binasa ko din po kasi yung study nyo. Tapos may binanggit po kayo doon na mas madami yung nahuhuli na female espada kumpara sa male. May ano pa yung doon? Ano yung explanation bakit hindi equal yung ratio nila? Bale, yun din po yung gusto din po sana naming pag-aralan pa kasi yung sex ratio po niya talaga is hindi siya equal. Siguro dahil po dun sa year na pinangkuha or it's either baka nung nakapangitlog na yung babae is umaalis na siya sa fishing ground or yung lalaki nag-i-stay or umaalis siya sa fishing ground. Baka ganun po siguro yung nangyayari kaya mas marami yung nasasampol na babae kaysa dun sa lalaki. So yun lang po yung mga inano po namin kasi based dun sa result ng ibang studies from other countries, ganun po yung naging kumbaga naging conclusion nila kung bakit mas madami talaga yung girls, yung babae kaysa dun sa lalaki or vice versa. Kasi there are times na yung population is baka umaalis na siya sa fishing ground after niya makapanganak or may effect din siguro daw yung fishing gear na nanghuli. Or baka natsambahan lang that time na marami talagang na nakuhang samples for the female compared to the male. Parang ganun po. Di ba kanina po nasabi niyo rin na mas madami yung nahuhuli kumpara dun sa parang pinapanganak na espada. So hindi na sustainable yung Yes. Yes tawag po. doon, fishing practices. So Opo. curious din po ako kasi 'di ba nakahuli kayo ng 2,500 na isda. Di po kaya kayo naka-contribute din sa naka-contribute sa ganun na hindi Ah, sustainable.
So, bale ano naman po kasi siya, I think, for the purpose of research naman po siguro, siguro maiintindihan naman po 'yan ng management. Pero, somewhat may contribution naman po kami dun sa ano po siguro. Pero, yun nga po, kailangang kumbaga dahil sa kakulangan nga ng data kailangan nating gawin para at least kung may result na tayo makapag-implement po tayo ng mas better na management, for their, conservation. Paano po ba yung yung usual way ng paghuli ng locals dito sa sa Espada? Mga ano lang po siya, Doc, mga gears na hook and line. Pero meron kami sa area na yung hook and line na meron siyang karete. Yung parang Ano po dito yung sa may side, karete? parang oo, yung hook and line kasi is, 'pag, sineset na siya sa tubig, meron parang dito sa side ng bangka, meron yung parang ginaganon. Yung Ah, parang may wheel na, ah, ginaganon lang ng fisher para madaling maiangat po yung ano, yung gear. So, parang minodify lang siya, pero hook and line naman pa rin siya. Hook and line, hand line, ganun po. So, mga ganong gear lang naman po yung humuhuli, usually sa mga espada po natin sa babuyan. So, may nakukuha rin naman po na, tawag nito, na espada, 'pag, may mga beach seine operation, nasasama po siya dun sa catch. so I guess madami na kami na-discuss ni Ma'am Melay tungkol dito sa dun sa results ng paper niya. Siguro summarize ko lang din. Summarize ko lang din kasi para ma-refresh yung listeners natin. So essentially, yung Baboyan Channel ay isa siyang spawning ground ng espada, and unfortunately, exploited siya, meaning hindi sustainable yung current fishing practices. So yung ginawa nila Ma'am Melay dito sa study, basically may nahuli sila na more than 2,500 na isda. Nagsagawa sila ng mga measurements, different kinds of measurements. Ayun nga, yung sex ratio, yung sa gonadosomatic index, length and population and some other things. So doon nila na-calculate na mas madami yung nahuhuli kumpara sa pinapanganak na isda. Tama po ba yung yung pag-summarize ko? Yes, po. Ayun. And then siguro ngayon discuss naman natin yung more on behind the scenes naman. So kanina po nabanggit nyo na yung funding nito ay galing mismo sa NFRDI. So can you share din po, like, to do this study, magkano yung kinailangan na pera to do it, and saan siya mostly ginagasto? Kung hindi po ako nagkakamali, it's approximately around parang 3 million yung budget namin that time, para i-cover yung phase 1 and phase 2 nung study. And mostly yung pera is ginagamit siya talaga dun sa, pambili nung samples. So, wala kaming RA that time. Kami na yung naging RA. So hindi na ka-incorporate yung sahod namin doon. So, mostly on the ano na lang, bayad nung mga samples, yung mga materials na ginamit, weighing scale, ano pa yun, measuring board, vernier caliper, egg counter, tapos yung mga dissecting kit, doon po napunta lahat. So, doon sa processing or RA na magkakandak, kami na po yung gumawa noon. Ayun, medyo nagulat po ako nung sinabi niyo na na 3 million, kasi inisip ko, kasi nag-RA din ako sa UP dati. Tapos inisip ko parang ang liit naman ng 3 million kung may RA ka, tapos yun yung ginagawa mo na study. Actually, ganun po yung ginawa na namin para madali po siyang mapondohan. Mas maliit yung budget, mas mataas yung chance for approval, 'di ba? 'Di ba, Doc?
Oo, kaya instead na mag-hire kami ng enumerator na mag-collect ng samples, mag-hire kami ng new enumerator or mga mangunguha ng samples, i-ano na namin sa enumerator namin under NSAP. Tapos Mm. babayaran na lang yung mga samples sa kanila, parang reimbursement, ganon. Tapos sa processing ng data, sa pag-dissect at pag-count ng itlog, yung mga data analyst na lang din po kasi trained naman po sila. Kasi Mm. mga ano din po sila, mga fisheries din naman po. Kanina po nakwento nyo rin na ayun nga isang malaking challenge dito ay wala kayong RA, so pahirapan yung yung Opo. pagkuha nyo ng mga measurements sa more than mga 2,500 samples na to, Mm. as well Yes as po. ayun nga yung challenges sa writing. In addition po with that, ano pa po yung mga challenges na na-experience nyo? Ah, so far parang yun lang naman yung mga challenges na encounter namin dito sa research na 'to. Kasi nga yung sabi ko na kanina, Doc, na multitasking kami. Kaya ang minsan ang ginagawa talaga namin is, mag-ano kami, we work late nights talaga. So, umaabot kami sa office ng beyond office hours, nag-e-extend kami just to finish yung mga kailangang tapusin. Kasi hindi rin naman namin maisabay ito during yung office hours kasi may ibang work functions din naman kami. Mm. Um, and during weekends, yon inuuwi ko na din, inuuwi na rin mga ibang kasama namin para ituloy lang yung mga kailangan gagawin. So, minsan nasa-sacrifice talaga. Like for me, madami akong kumbaga commitments kasi aside from nagwo-work ako sa office, I'm also doing kumbaga yung mga teaching jobs ko din. Meron currently part-time lecturer ako sa Cagayan State University. At the same time, ano siya, kumbaga, meron din akong, kumbaga, meron akong konting business na niraran. Mm. Yon, tapos sumasabay ang research, and of course yung admin and technical task. Kaya minsan yung workload namin pinupush na kami beyond, yun nga nasabi ko, during Mm. office hours and weekend. Sometimes nakakaramdam na rin kami ng burnout. Mm. Nabe-burnout na rin po kami. And sa akin parang yun nga, nasa-sacrifice ko na rin yung quality time ko dun sa anak ko minsan. Dahil gusto ko lang din na matapos na ito. So, yun po. Nadadala niyo rin po ba yung anak niyo sa ano kapag nagfi-field work kayo na ganito? Parang pinapa-experience niyo Hindi siyang mangisda ng espada. hindi, Dok. Hindi ko po siya puwedeng dalahin 'pag hindi ko siya talaga dinadala 'pag nasa trabaho ako. So dito po sa study niyo, ano naman po yung matatawag mo na memorable na good experience in doing it? Ah, Actually madami po, eh. Kasi isang good experience ko dito is, dahil dito sa research na 'to yung nag-grow yung skills ko at saka kumbaga lumalim yung understanding ko with regards to kung paano nangangitlog or nanganganak yung mga stocks natin dito sa Babuyan Channel or puwedeng dito sa Pilipinas as a whole. So, mas lumalim pa yung kumbaga yung, um, knowledge na meron ako dati na hindi lang ako naka-focus sa ibang bagay like sa population dynamics, puwede na rin po akong mag-explore with regards dun sa reproductive biology ng mga isda po natin. So kumbaga parang yung skills ko talaga is parang kumbaga lumalawak, hindi lang kumbaga Mm. nakatuon ako sa isang ano lang, naka-focus lang ako sa isang aspeto. Sige. Yung mga yun po is, siyempre importante din naman po sa akin para dun sa growth and mastery ko po sa field na Mm. 'to. So, yun po, Doc. Then dito po sa study niyo, at what point niyo siya na-realize na, ay ito puwede na natin siyang i-submit for publication?
Bale ang ano po kasi yan, since this is a NFRDI funded project, require po talaga siya, 'di ba, na magkaroon ng terminal report. Opo. So, yes po. So, ginawan po namin siya ng terminal report. Then, nung nakita namin na, ay, maganda pala, sabi namin. Yung result na to, makakapag-fill dun sa mga information gaps sa Espada na kailangan natin. So, kailangan nating i-publish yung result. Wag na nating patagalin kasi kailangan na ito ng management. So, dun po nag-umpisa, pinattern namin agad-agad from terminal report, pinattern namin yung result na yon, yung study na yon into TPGF format. Tapos sinabit po namin, trinay po namin. So, doon po nag-start. Actually, ang ganda ng diskarte yun, ma'am. Dapat, yung mga projects, yung mga terminal reports, parang dapat i-rearrange or i-reformat din ng mga tao Yes para po, maging opo. isang full-blown na paper. Actually, Doc, andun na kasi yung, kumbaga, yung result eh. Yun lang, i-ano mo na lang siya, i-reformat or i-pattern mo na lang dun sa needs nung journal na pagsasubmitan mo. Ah. Tsaka maganda din sa yung sa TPJF kasi 'di ba usually po susulat niyo yung terminal report tapos pag Mm-mm. at by the time na parang reformat mo siya into a journal article na tapos na yung funding sa project. So kung ipapasa mo siya dun sa TPJF, wala ka ng additional Yes. na babayaran. So maganda din Yes na po. mag-submit sa TPJF and other local journals natin. Yes po, Doc. Exactly po. Dito po sa study nyo, what are your plans moving forward with this research? Actually, initially po, I already started disseminating yung result po nung study na to some local governments and stakeholders po and local communities in the municipality of Bugay. Kasi that time, meron po silang kumbaga parang local symposium. And ang ano po kasi nila is, ang target species po kasi nila is anchovies and hairtail. And it's timely naman po na publish na po yung result po namin noon sa reproductive biology po. And yun po yung present po sa stakeholders. And doon po sila na-enlighten na, ay ganito na pala yung status ng stocks natin dito. Yun, nakita po nila. And aside from that, ang target ko po sana is not only yung buong coastal, yung 12 coastal municipalities sana along the Babuyan Channel is kumbaga ma-present yung result po sa kanila. Then yung result din na to, nung reproductive biology na to is gagamitin po rin po namin to compute or generate po yung mga performance indicators in order for us to establish harvest control rules and harvest control measures po for the species. So, yun po kasi kailangan ng length at maturity pag i-compute natin po yung kanilang average length or i-determine natin yung kanilang process sustainability indicator, mga ganun po. So, ang gusto ko din po sanang mangyari, yan, is hindi, kumbaga parang I'm planning to conduct additional studies po with regards to doon sa, kumbaga, yung connectivity ba ng larvae between habitats. Kasi wala pa po talaga eh. Alam natin na ang fishing ground spawning ground ng Espada is Babuyan Channel, di ba? Pero once na nakapanganak sila, saan napupunta po yung mga larvae na yon? Pupunta po ba sila ng Batanes, nag-extend hanggang Taiwan, or dito lang po sila sa Babuyan? Yung mga ganong research sana yung gusto kong mangyari or gawin. Pero yun nga, kailangan na yung fund. So siguro yun nga maggawa ng proposal
at i-submit sa mga funding institutions like BAR, the OST, or it's either NFRDI man. So yun po. And of course, yung last is gusto kong ma-disseminate yung result nito, yung result nung reproductive study ng flying fish para ma-educate naman or maging aware yung ating mga local communities kung gaano ba ka-importante yung pag-conserve dun sa stock na to or yung sa resource na to. So yun po yung mga plans ko with this result of this research, and hopefully yun magawa ko siya in the future. Good luck po ma'am sa future endeavors. Ayun. For anyone interested na basahin pala yung paper, check nyo lang yung link sa description. And 1 hour na rin po tayo. Magra-wrap up na po tayo. Ano po ang ma-advise nyo sa mga aspiring researchers? Okay po. Yun nga, doing research talaga is a long time process and madaming challenges yan. Saka kung minsan failures na rin. Pero be persistent and patient. Kasi kung wala tayong, kumbaga wala tayong tiyaga, walang mangyayari po. And also, collaborate and network po. So, build relationships po with scientists, mga researchers, mga academic professionals para ma-expand po natin yung opportunities natin and gain insights from them. Kasi, sila yung kumbaga makakapagbigay sa atin or makaka-guide sa atin ng tamang landas para ma-attain natin kung ano yung gusto natin or yung goal po natin. And alam natin na pag yan, sabi ko nga kanina, madaming failures na nangyayari sa pag-conduct ng research, but pag tayong ma-discourage, yan, lalo na kung magpa-publish na tayo, ganyan, pa-publish na natin yung result natin dahil maraming corrections, maraming recommendation or madaming gustong ipa-include yung mga reviewers natin, madi-discourage na tayo, parang ayaw mo nang ituloy, parang nafe-feel mo na ginawa mo naman lahat pero parang kulang, parang ganon. Pero use these failures or use these challenges as opportunities to learn and grow. So, and lastly po, yung may advice ko lang talaga is find a great mentor. So, yung mga mentors na yon, they can guide and support you and provide you valuable insights. Kaya gaya din pa sa akin dati, yung mga mentors ko, sila talaga yung nagpo-push sa akin. May mga times na parang ayoko na, parang gusto ko nang sumuko, parang nawawala na yung, kumbaga yung focus mo nawawala na, pero binabalik ka nila. Eto, dito ka mag-focus, parang ganon. So, ginaguide ka talaga nila para in the long run, maging ganun ka din sa kanila. Parang ganun ka din, parang sa kanila po. So, yun po, yung mga mai-advise ko lang dun sa mga aspiring researchers po natin. Kasi dun din po ako nag-start. Dun din po ako nagsimula talaga. Yes. Yun. And last question po, do you have anything to promote? Before po ako mag-promote, okay lang ba na mag-thank you po muna? Sige po. Yes po. Yes po. Yes, before ako magpo-promote, gusto ko pong mag-thank you po, Dr. Paul, yung Behind the Scene podcast po natin for inviting me po to share yung ating result po. Kasi it's my first time to be invited with this kind of interview po. And of course, I would like to thank my B4 family po, and of course, my NFRDI NSAP mentors for pushing me this far po. So, ito lang po yung gusto kong i-promote naman po. Siyempre, since nasa fisheries po tayo, yun yung ating inaasam, yung sustainable fisheries management. And of course, kailangan natin i-conserve yung ating fisheries sector, yung fisheries resources po natin para may, kumbaga para may resource pa or kakainin pa yung next generation para hindi na lang sila, kumbaga, hindi na lang puro picture later on ang makikita nila. So, parang ganun po. Of course,
promote ko yung support po dun sa establishment ng ating mga marine protected areas kasi makikita natin sa mga published researches na yung mga success story po ng mga marine protected areas natin. And nakikita po talaga, very evident po talaga yung good result po nung pagkakaroon ng mga marine protected areas po natin para magkaroon ng magkaroon ng safe na haven yung ating mga fish stocks kumbaga. And yung isa pa is promote ko rin yung research-based policy making kasi yun po yung number one na trabaho din po namin under NSAP. So, alam naman po natin na hindi po tayo makakapaggawa ng pulisiya na hindi po siya anchored sa science. So, it should be backed up by science po. And lastly, yung ating, I'm promoting po yung increase yung ating awareness on the importance po ng fisheries conservation. So far, yun po yung mga gusto kong i-promote. Ayun. So, I hope madaming yung mga audience natin dyan, I hope madami kayong natutunan tungkol sa fisheries and also yung importance nung paggawa ng ganitong klaseng kumbaga monitoring na study ng mga stocks natin. So ayun, maraming salamat kay Ma'am Melay sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. Maraming salamat din sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.